sabi ni Tatay Digong, payag ako ng charter change, payag din ako ng term extension, or kung magiging parliamentar, dapat ang makikinabang nito ay hindi yung nakaupo. Ang makikinabang nito ay yung susunod pang administrasyon. Yes. Pero dito sa House Resolution number 8 ni Congressman Angelo Marcos Barba, masyado namang boss, masyado namang halata rito, konting nipis-nipis din. Sobrang kapal na ito, Yung Brad. pagiging butiki mo, mukha ka ng ano ngayon, mukha ka ng crocodile. Yeah, oo, di ba na? At ito yung ito yung buhaya ka na, kapituko ka pa. The 9-year period is not enough for the members to fully serve their constituents, and their proposed legislative agenda are, most of the time, left unenacted due to various priorities. I don't think so na kulang ang 9 years, Marlon. Kulang ito sa taong ganid. I'm sure marami siyang mga kapwa mambabatas na ayon sa resolution niya to. At I'm sure marami siyang kapwa mambabatas na mamadaliin para aprubahan ang panukalang ito. Pero kayo po mismo, mag-assess po, meron na ba kayong ginawang panukalang batas o may mga pinagtibay na ba kayong batas na para sa kapakinabangan ng mamayang Pilipino? Ayun, tama si CRTV, o buti pa si Nino Mulak, binigyan pansin kagad ng Senado. Samantalang yung sa extraction, wala, Pero alam mo, Marlon, yung halimbawa yan, binalik natin kay Nino Mulak and all, yung para matugunan agad, ibig sabihin, ang committee chair is active enough to like give it a solution. Oo naman. To At resolve hindi lang an yung pati issue, mga no? members. Tipin mo sino mga dumating doon. Puro mga Oo. ta-addicts na senador, di ba? O kasi, kung meron naman silang representante na pwede silang i-represent sa loob para sa isang batas na magpoprotekta sa kanila, di ba? Remember na yung Eddie Garcia bill na ginawa nila? Protektado yun ang lahat ng mga artista supported by showbiz men, di ba? Shout out kay Myra Pascua. Alam pa, naramdaman ko yung sakit na naramdaman ni Nino Mulak bilang tatay. Pero, at alam ko naramdaman dito ng mga senador natin, magigiting na senador natin. Pero dapat nararamdaman nyo rin mga mahal naming senador, yung naramdaman naman nung nanay na nag-uumiyaw, nung ilayo sa kanya yung mga anak niya, na pilit kinuha sa kanya ng mga military personnel natin. Dahil naman sa utos. Dahil sa utos ng isang ng isang first lady na walang mandato at ginawa ito sa labas ng bansa, sa Turkey. No? So kung mabilis at agad-agad yung ginawa niyong pagpapatawag ng committee hearing patungkol doon sa sexual molestation sa anak ni Nino Mulak. Kay Sandro Mulak. Sana ganyan din kayo kabilis kaagap. And speaking of committee hearing, baka pwede na rin ang manguna rito naman sa extraction sila Senator Bato, Senator Bongo, Senator Robin Padilla. Yun yung sinasabi ko, Pam, na kung magpapakamaysog na kayo, hindi nyo na kailangan sumampa sa entablado ng maysog, kundi gamitin nyo ang platform at mandato nyo sa Senado, ang plenaryo at ang mga committee rooms doon at kapangyarihan nyo bilang mambabatas ng mamayang Pilipino. Yeah, dapat yung mga ganyang may katuturan ang inyong binubuhusan ng efforts at ng resources. Hindi yung kagaya nito na it is so obvious na ibalik lang natin tayo po ay nagbabalik part 2 ng live natin wherein we have to discuss and warn the public of the possibility of approving the constitutional amendment on the premise ng term extension ng ating mga members of the House of Representatives. Una nating sinabi kanina na ikinasa ni Rep. Angelo Marcos Barba ng 2nd District ng Ilocos Norte ang isang resolution for both houses. When we say both houses, ito po ay tatalakayin sa lower chamber, which is the House of Representatives, and the upper chamber, who is the Senate of the Philippines. Tama? Yep. At ang resolution, Marlon, ang title, basa? A resolution of both houses of Congress proposing amendments to Section 7, Article 6 of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines, seeking to extend the term of office of the members of the House of Representatives. Anong date natin ngayon, Marlon? August 8. August 8. Alam niyo po ba, ang submission ng resolution na to ay iginawa at ni-receive noong August 5 pa, Marlon. So, kung tutusin, ito ay 3 days nang nakasalin dyan and anytime pwede na nilang talakayin. Ikakalendaryo mo na to. But definitely, Marlon, sa pagkakalendaryo nilang yan, is it good to assume na pasado na ito kaagad sa Congress para
Or kailangan muna magkaroon ng equivalent or ng counter sa Senate? Hindi, pwede naman ipasa muna yan sa Kongreso. Oo. Tapos sa kanila antayin yung approved na Version. ng Senate. Tapos isasalang sa bicameral committee. O yun nga, so most likely because it will serve them. Kaya self-serving yung ginawa mo Mismo. So pasado to sa kanila. Mismo, saka Pam, huwag natin kalimutan ng, balik ko lang kay Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, payag ako ng charter change, payag din ako ng term extension, or kung magiging parliamentar, dapat ang makikinabang nito ay hindi yung nakaupo. Ang makikinabang nito ay yung susunod pang administrasyon. Yes. Pero dito sa House Resolution number 8 ni Congressman Angelo Marcos Barba, masyado namang boss, masyado namang halata rito, konting nipis-nipis din. Sobrang kapal na ito, Yung Brad. pagiging butiki mo, mukha ka ng ngayon, mukha ka ng crocodile. Kaya, di ba na? At ito yung ito yung buhaya ka na, kapituko ka pa. Ano yung mga anong tawag sa legal term yung mga whereas na yan? Ano yan talaga naka-template niya. Oo, pero anong tawag Templated yan. sa ganyan? Ako, hindi ko. Scope? Wala, So yung mga clause, sabihin na mga natin clause, clause. Hindi ko kasi kami legal. So most probably kung may legal person dito, citations yata, no? Well, anyway. Yata. Close. Attorney Cookie, nandiyan ka ba? Anong tawag doon? Yusek, hello po. Kamusta mo kay Asek Bulldog? Wala naman na si Yusek Pwede text Cookie. niya. Ah, Text niya. oo. Kasi ang sinasabi nila dito sa sa clauses nila, whereas the 9-year period is not enough for the members to fully serve their constituents and their proposed legislative agenda are most of the time left unenacted due to various priorities. I don't think so na kulang ang 9 years, Marlon. Kulang ito sa taong ganid. Yes, pero kapag ikaw, you maximize your term properly, you will have ample time to serve your constituents. Di ba, Marlon? Kaya lang kung naging busy ka, pagkakaupo mo lang na kumamkam ka kaagad, Saan ka nakulangan, Congressman Barba? yun na sabi niya eh. Nakulangan ka dahil bitin ba yung pamamahagi nyo ng ayuda? Unang-una, mag-self-assessment muna kayo. Anong panukalang batas na ba ang naisumiti mo? At anong panukalang batas na ba ang naaprubahan bilang para maging isang batas? I think this is his first. Tapos para pa sa pinsan niya. I believe kung mali ako, let me know. And lato. I'm sure marami siyang mga kapwa mambabatas na ayon sa resolution niya to. At I'm sure marami siyang kapwa mambabatas na mamadaliin para aprubahan ang panukalang ito. Pero kayo po mismo, mag-assess po, meron na ba kayong ginawang panukalang batas o may mga pinagtibay na ba kayong batas na para sa kapakinabangan ng mamayang Pilipino? Yung nangyaring malawakang pagbaha, kailan lang? Dulot ng habagat at bagyong Karina. Meron ba kahit isa sa inyo ang nagtangka o personal na humiling na imbestigahan ito? At kung nagamit ba ng tama yung 1 billion a day na pondo para ma-mitigate ang problema sa baha? Yung may nakapag-research na he authored 168 bills. Okay. And then this time around, he's authoring something, he's writing something, proposing something that will serve his own interest. 100 ano raw? 168? Nakita ko kanina 168. Ano yun, di ba? Well, anyway, baka number 168, I don't know. Tingnan natin. Ano lang, sa okay, Divisoria? let's read another clause no, Sige. na sinasite nila dito. Sabi niya kasi, the 9-year by extending the term of office of members of the House of Representatives, the members will be given the opportunity to effect long-term planning, meaningful reforms, and policy continuity while in office. Talagang ang sarap yung gagastos ka ng pera na hindi mo pera yan, na ginagastos mo. Tapos, ililiquidate mo lang to sa pamamagitan ng certificate. Yun yata yung yun yung kinakatakutan nilang mawala sa kanila ngayong midterm election, Marlon eh. Because lumalaki ang mga tsansa na hindi na sila iboboto ng mga constituents nila dahil very evident na wala silang ginawa sa kanilang mga distrito, lalo na itong mga naapektuhan ng baha nitong bagyong Karina. Posible yan, Pam. Saka posible rin na kaya gustong ma-extend pa yung termino nila bilang kongresista ay para magtuloy-tuloy yung kasaganaan sa kitaan, kasaganaan sa kurakutan, at kasaganaan para ibalahurain yung kaban ng bayan. Nakakalungkot, Pam. Nakakalungkot. Sa dami-dami ng bill na ipapasa, talagang di pa kayo nakatutok. Hindi nyo ang presyo ng bilihin, ang presyo ng kuryente, tubig, pati gasolina.
and pati bigas. Ba't hindi ninyo dinigin yung kaso ng 5,500 flood controls na hindi epektibo gawa ng sarili ninyong korupsyon? Mismo. At bakit hindi nyo rin dinggin, buhayin uli yung pagdinig na sa naunang isiniwalat ni Congressman Sonsing na mga personalidad na kinasangkutan at sila di umano ang pasimuno ng agri-smuggling sa Pilipinas. Bakit kayo nakafocus at ang efforts ninyo and resources ninyo, lalong-lalo na ang mga oras ninyo, nandito sa isang bill or resolution na ito na mapanatili kayo sa inyong mga pwesto? Bakit? At bakit nakatuon lang ang pansin nyo sa pamamahagi ng ayuda at habang namamahagi kayo ng ayuda na hindi nyo naman pera yan, ay wala pa rin lumpay ang ginagawa ninyong pagbatikos, pag-atake sa pamilya Duterte, gayon din kay Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Di ba? Nakakaano? Meron ba kahit isa sa inyo ang naglakas ng loob para imbestigahan naman yung patungkol sa extraction? Para paimbestigahan naman yung sinabi ng pinakabago ngayon na dapat maging star witness na si Miss Cathy Dinan? Di ba? Wala. Dahil na ang sangkot ay dati ninyong kasamahan sa Kongreso, si dating Congressman Antonio Florendo. Nagpapa-extend sila kasi hindi sila marunong gumawa ng ano yun? Sinabi ni CRTV, hindi sila marunong gumawa ng solusyon. So ang gusto nila, mangamkam lang, ganon. Dahil nakakita sila ng access sa pera ng or kaban ng bayan, so gusto na nilang kumapit tuko ngayon kung sino-sino ang pinagbintangan ninyong kapit tuko sa pwesto, pero hindi ninyo nakikita sa mga sarili ninyo na kayo yun. Kahit ang problema, hindi lang agri-smuggling, ang problema sa oil smuggling, problema yung sa Bugatti smuggling, di ba? Grabe yun, no? Sabi, di ba, na ang daming pang mga mahalaga at importanteng issue. And paano ka na pwede yung pagtuunan ng pansin para bumalangkas ng isang masustansyang batas? Hindi yung para lang may extend ang pananatili nyo sa pwesto. Na mula sa 3 taon, ang gusto nyo maging 5 years? Wow, ano kayo, swerte? Masyado kayong nakakarimari-marim yung mga naririnig namin sa inyo na, alam mo, sa mga botante talaga, Marlon, it is key this coming midterm election to reassess kung yung iuupo ninyo kakalungin kayo sa panahon na kailangan nyo sila at ililigtas kayo or hindi na kayo dadalhin sa sitwasyon na kailangan ninyo na ang mga gamit ninyo tuwing tag-ulan ay inaakyat ninyo sa bubong ninyo maisalba lang. At diba? may ginawa na ba kayong paraan o tulong kung paano mag-umpisa uli yung mga kababayan nating nasalanta ng bagyo na ultimo yung mga gamit nga nila sa kanilang bahay, ultimo yung kanilang sasakyan at kanilang mga tahanan. May ginawa na ba kayong tulong? Kaya tama sabi ni Ed Durano, gadid kasi sila sa kapangyarihan, wala naman silang ginagawa as lawmakers. Pera-pera lang, walang malasakit yung mga yan. Lungkot pa. Sabi ni Leonardo Pangan, kulang pa sa kanila ang 3 years na pagpapayaman dyan sa Kongreso. Gusto pa nila 5 years. Grabe, no? Oo, no? That's 5 years of pagnanakaw. 5 years of may gagawin ka ba o wala? Kung may gagawin ka man, is it your 100% in everything that you do? When I say 100%, Marlon, ito yung na-confirm ko to kahapon. Na halimbawa pala, let's say, yung mga project na yan, kinakaltasan ng halos 70%. Wala nang natitira. Wala nang natira. So halimbawa, ang proposition mo is gagawa ako ng isang kalsada. Sisimentohan ko ang point A to point B, gagawin kong kalsada. Kung ang budget ko doon 10 piso, ang 70% na 7 pesos, nasa yun na 3 pesos na lang ang natira ko. So, imbis na yung tamang semento ang ilatag ko doon, aspalto na lang, Marlon. Paano kung yung biglang lakas ng ulan? Yeah, oh. Yung moment na ganyan na umulan na naman, di ba ang aspalto umaangat yan, nasisira Marami na ulit. naman. Kasi ampaw yung mga infrastructure project. Sabi ni Pobreng Pinoyo, dapat ang gawin nilang batas, i-repeal yung MOOE certification. Tapos sabi ni CRTV, isa pa, hindi kaya bumabawi muna sila ng ginastos sila noong kampanya nila. Ay, boss CRTV, bawin-bawi na po sila. Na. Sa panggugupit, actually, hindi nga gupit ginagawa nila sa pamahagi ng ayuda eh. Pickpocket na sabi mo, di ba? Pickpocket government. Hindi nga gupit eh. Sa ginagawa nilang lantaran na pagkuha sa kaban ng bayan, wala na. Hindi natin alam sa papunta to. Sinabi natin to kagabi, Marlon. Simula naman, extend na natin ng 5 minutes pa. PhilHealth, 90 billion pesos na contribution mo bilang pribadong tao, contribution ko bilang pribadong tao, contribution ninyo bilang pribadong tao na ikinaltas sa mga sweldo ninyo, ibinalik at ipinag-utos na ibinalik ng Department of Finance under Secretary Ralph Recto with the backing and support of the Office of the President na kunin from PhilHealth at ibalik sa National Treasury. Pera po yan para sa healthcare ng mamamayang Pilipino. Hindi ho dapat ilipat yan kung saan bang ahensya ng pulisya at kung talagang may sobrang pera na 90 billion,
Bakit kinakailangan nyo pang magdagdag kaltas sa PhilHealth ng bawat miyembro? Gamitin nyo po yan, marami yung paggagamitan yung pera niya at hindi para lang pagkakitaan ng kung sino mang gahaman sa gobyerno. Nakakalungkot to, Pam. So, ba't nakakaano, no? Nakaka-agit. O nakaka-agit, di ba? Nakaka-agit. Kung hindi ninyo nararamdaman na meron kayong rason na magalit sa gobyernong ito, hindi ho kayo nagiging Pilipino para sa bansa ninyo. Totoo yan. Totoo. Tapos yung mga nagcha-challenge na puro kayo dada, puro kayo ganyan, lumabas na kayo sa lansangan, ganito, ganyan, mag-EDSA na. I don't think the game is to go out and do another EDSA. The game here is yung kami na magdada at 10 pa ng maraming dumadada upang magkaroon ng awareness hanggang sa pinakaibaba. Dahil marami sa baba at nasa laylayan na tinatawag ang walang access sa mga impormasyon na ito. So sa mga nagcha-challenge dyan at naiinip, kung meron po kayong kakayanan na mag-ambag na i-replicate or i-echo ang aming mga impormasyon, gawin po natin para magkaroon ng awareness. Sabi ni Mr. Ordinary Man, galit kami pero wala kaming magawa kung walang leader. Sir, Wait boss, lang. okay po to yung ganitong nararamdaman nyo. Pero sa bahagi natin, sa parte natin, tayo mismo gumawa ng paraan para naman imulat yung ating mga kaibigan, kamag-anak, kaopisina, barkada, kakilala, kumpare, kainuman, na ito na ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Sa madaling sabi po, ang gusto ko ipunto rito, magparami pa po tayo. Magparami pa tayo ng imumulat na ating mga kababayan para po pag dumating sa punto na kinakailangan lumabas na tayo sa lansangan, ay marami tayo. Pero very valid yung nararamdaman ni Sir, no? Sir ba siya or ma'am? Mister po, Mister. Very valid yung nararamdaman niya na, galit na rin naman kami, kaya lang walang nagli-lead eh. Malay nyo, one of these days, may lumutang at magsabi, tara. So kapag nakita nyo ang moment na yon at nakuha nyo na sa taong inaasahan natin magmumula yung ganong utos o direksyon, no questions asked dapat tayo. Pag sinabing tara, ang itatanong nyo lang will be kailan at saan. And paano? Paano? Kailan, saan, paano? Hindi kayo dapat magtatanong na, bakit? Paano yung ganito? Paano yung ganyan? Hindi dapat. So mga katete ka-ebo natin, no, may mga nakaplano po na may sug sa iba't ibang lugar. Sa mga ganitong nakakaramdam ng galit, punta po kayo. Punta po kayo sa hakbang ng may sug at para maramdaman nyo na hindi lamang kayo ang may kinitimtim na galit sa pamahalaan, kundi marami tayo at dapat magparami pa po tayo. Sa Congress, Marlon, na nagnanais na pahabain ang kanilang mga term extension, kagaya ng sinabi mo kanina, magandang initiative yung gagawin ninyo dahil naman ang ating batas ay kailangan din naman ng update talaga, Marlon. Pero mas kailangan ng mamamayan ang isang mapagkakatiwalaang administrasyon na gagawa ng mga sinasabing amendments as long as hindi sila covered. It will only take effect to the next term or next administrasyon na hindi sila ang makikinabang. Itong mga balaw, hindi sila ang makikinabang. Dahil mo makikita, Marlon, kung gaano ka kasincere na pinagbuti mo pero hindi ikaw ang beneficiary. Correct. Pam, ginamit mo yung salitang pagkakatiwalaan. Pag salitang pagkakatiwalaan, thank you, MG Ronan. Hindi itong mga bumubuo ngayon ng mababang kapulungan ng Kongreso ang dapat pagkatiwalaan. Alam mo bakit, Pam? Babalik ko lang uli sa issue ng baka. Mismong sa harap ninyo, nagyabang ang Pangulo na 5,500 ang Pangulo na 5,500 flood control project ang natapos na. Pero after 2 days, binaha ang karamihan sa ating mga kababayan sa Metro Manila at Central Luzon. Ano ginawa nyo? Hindi ba dapat kayo mismo nagalit, sumita at pumuna bilang co-equal branch ng executive? Hindi ba dapat kayo mismo ang kusang loob na nanawagan o gumawa para imbestigahan ito kung saan ba talaga yung 5,500 flood control projects na ipinagmalaki ng Pangulong Bongbong Marcos? No, for sure ninakaw na lang niya yung yan, credit na yan, hindi naman sa kanya talaga. Totoo. Ganun, sandali Meron lang kaming chine-check na update. Saan na mana yung problema? Wag na po nating hukayin kung sino ang nakamana ng problema. Dahil ito ay salinlahi na ng administrasyon ng mga problema, Marlon. Nakikerry over ang mga hindi na isakatuparan noong panahon yan dahil sometimes you just don't share the same vision for the country, but lagi naming sinasabi that if you have the political will to adapt the good and make the good materialize, that makes you the good leader. Sige, nagtanong na sana naman na yung problema. May nagtanong, malapit lang dyan. Alam niyo po, salamat sa tanong niyo, no? Pero yung ganitong klaseng tanong, napakabulok na kaisipan mo ito.
Kasi kung lahat to ng pwesto sa pamahalaan, kung papalit na naman, palagi mo, mapalitan na. Sana, harinawa. Mapalitan na ang Bongbong Marcos sa palasyo ng Malacanang. Tapos hindi rin ginagawa ng pumalit sa kanya yung dapat na maging trabaho niya. Ganito rin ba isasagot natin? Sana maana ang problema. Hindi ba dapat mag-move forward tayo? Hindi ba dapat kaya ka nandyan sa pwesto mo ngayon para bigyan ng solusyon kung ano talaga ang problema? Hindi para silipin kung ano na ang nangyari nung nakaraan. Dahil nakaraan na po yun. Patunayan mo, nakarapat dapat ka sa pwesto, na isa kang leader, na pinagkatiwalaan ng taong bayan, na alam kung paano mag-solve ng kung anong klaseng problema ng bansa. Sagutin nyo na lang. My gosh, we have a troll in the house. Itong si RR na ang ano niya is mukhang aw-aw. Kung kanino naman ikaw, sinong magulang mo? Kasi yung sagot yung tanong niya, very malicious, Marlon eh. Na parang, ang punto nito, gusto nitong sisihin yung nakaraang administrasyon. Alam mo ba, yung nakaraang administrasyon is not a perfect, it was not a perfect administration, but it did its best para sa maraming Pilipino. And unfortunately, you are not one of those na naka-appreciate. Kaya tignan mo ngayon kung paano ka kumahol na tuta ng taong nakaupo ngayon na sinasabi nilang drug addict. Alam mo, Pam, hindi mo sisisihin yung nakaraang administrasyon. Noong nakaraang administrasyon, nilugbok tayo dahil sa pandemya. At kahit may pandemya, ibinigay yung karapat-dapat na ayuda sa ating mga kababayan. Ngayon, kahit hindi mo kinakailangan bigyan ng ayuda, bibigyan ka ng ayuda. And ang ibigay nyo po, disenteng trabaho. RR, labas! Kung ako nag-ala Joey dito, kung alam ko lang ibigay sa'yo yung link, papaakyatin kita. Kaya mo na pa, para may pakain naman siya sa pamilya niya. Okay, sige, para meron kang pang-lunch sa pamilya mo ngayon, gigil ako sa'yo, pati pangalan mo, nakakabulo. I-block na nga kita. Ayun, may nagalok, mayaman ka. Bigyan nyo nga ako ng piso yan para may kausap. Pakibigyan ko, nilabas mo nga yung GCash number mo dito. Gusto mo Starbucks? Gusto mo pang nai-insulto ka eh. Diba? Gusto mo pang nadadama yung pamilya mo sa usapan at nai-insulto kayo at dinidisrespect kayo. O, huling babay kay RR Marlon. Ha? Ang inumin mo, wag Milo. Namukha. Nakakabwisit. Ang sarap pumatol. Patola. Hindi ako patola. O yan, tama. Drug test na. Where is the president? Tama. Asong pangalan pa lang. Sabi ni Dylan. Si Marlon kasi nahawa ko sa kagigilan mo eh. Alin, wala. Chill lang ako rito. Chill lang tayo. Actually, yun lang guys ha. Watch out and please be prepared. Once this is issued or once this is tackled sa Congress, Marlon, ano na to eh, anong tawag sa ganun? Mag-uusad at uusad eh. I-railroad nila yan, pa. Railroad din sure. mangyayari dyan, di ba? Mamadaliin nila yan para lang mapanatili at sila sa kanilang pwesto. Yun nga ang gusto natin maiwasan. That's why kailangan na natin i-preempt ito. Is it out in public already? We don't know. So we got the news today about it and we are doing this live to inform you and warn everyone no na may ganitong mangyayari. Shout out Jerry Valle Luego, nakabot daw sa live. Diba, from ano siya, from Canada. Uy, may sub Canada. October 16 ba? October. Toronto. October. August. Sorry naman. Handa na po kami kumilos na papaiyak na si Liza. Si Arl, batang hamog. Kaya na nga natin, pasensya na kay Arl, pero hindi kasi tama yung ginagawa mo. Hindi rin tama na sinisisi mo sa kung kani-kanino. Dahil 2 years na in office ang presidente natin at hindi naman in 2 years na yon kailangan isisi pa rin ng isisi sa mga nakaraang administrasyon. Okay? Correct. Galit ka pa? Sorry. Sorry kayo. Ang inumin mo, wag Milo, Arl. Hi, Asek. Kumusta naman si Asek? Si Bulldog. Meron pa akong... Sige, huling shoutout tayo bago tayo Shoutout, no? magkainitan pa. Maganda mo raw, Pam, sabi ni Carlos Uy, Loreto. maraming salamat. Buhaghag pa ang hair niyan. Charot. Yung yung away nung mag-ina, hindi ko lang bakit pinapatulan nila yun. No? Dapat ibigay natin yung pribadong problema nila. Okay, you said the right word, privado. Dapat sa pamilya din naman, kung ano yung ganyang kaguluhan, in the confinement of your own privacy dapat din dinidiscuss. You don't go out sa social media and say, sige, nanalo ka nga but we're not proud of you. Yung ganun ba? Dapat sa ano rin yan, privado din yan eh. Meron din talaga tayong mga kasama na makukulit eh. Tanong ng tanong no? Yun lang yung mas marami pa pong issue at dapat ipagbunyin natin yung pagkapanalo ng dalawang dito ni Carlos Yulo. Kung ano man yung problema, nalulungkot ako, natataktan ako. Kasi, magulang ka eh. Oo, tatay ako. And naging... Provider ka eh. Oo, saka naging ano rin naman ako. Naging rebelding anak din naman ako na. Ngayon ko na naiintindihan na bakit gano'n. And sana magkaayos sila. Bigyan natin yung issue na yun. Kaya, sorry, dapat hindi ko na... Hindi, okay lang din. Kasi may take din ako dyan eh. Ako yung para sa mga anak. Yes, it is
your obligation to help your parents. Because in the cycle of life, talagang dun sa cycle na yon, sila naman yung mag-e-end up with nothing. At yung sa cycle na yun, dahil ang laki ng generation gap ninyo or age gap ninyo, ikaw naman ang nasa ibabaw na meron at sila yung nasa ilalim. Yung mga panahon na baligtad ang gulong, nandiyan ka ngayon sa kung nasaan ka dahil sa magulang mo. Yun lang yun. Look back and appreciate what your parents did for you and, return the favor. Ako Alagaan yung, sila. yung good karma. Kasi naniniwala ko to pa ma. Ano to, batayan? Sa sarili ko na to. Talagang share ko to. Pag kayo, mabuti kayo sa magulang nyo, sa nanay tatay nyo, mas lalong mag-aang ang swerte sa inyo. Ay, Isang halimbawa na lang yun. Isa na lang halimbawa. Tingnan mo ang Senador Manny Pacquiao. Yeah. Sa sobrang bait Bait niya sa kay nanay. Mami D, kung ano-ano namang biyaya ang ibinibigay sa kanya ng nasa taas. Yun lang po. And bata pa si Kaloy. Maaring isa bugso ng damdamin. Tapos sa magulang naman, hindi mo talaga mapipigilan ng bata pag-ibig na yan. Pag-ibig na yan. So, iiwan natin sa kanila yung problema nila. Pasensya na kung na-touch natin. Yun lang po. Kung tayo, may mga konting hindi pagkakaunawaan, konting isip-isip din po sa sarili natin. Ako yun lang yun. Basta, ito naging ano kasi ito, naging debate to online eh. Obligasyon ba ng mga anak o kanilang mga magulang? Kung pinalaki ka ng tama, kailangan mong magbalik kung ano yung ibinigay din sa'yo ng mga magulang. Okay, Lalo hindi kung 100%. walang- Hindi Hindi 100%, yes. Pero yung mayat maya kailangan mo silang balikan at panawin na okay ba kayo dyan, meron ba kayo dyan, eto meron akong konti, share ko sa inyo. Yung ganun ba? Pero yung kamo 100%, kanya-kanyang sitwasyon yan, Marlon eh. Paano kung ang taas-taas mo, ang baba nila? Anong klase ka namang anak na ang taas-taas mo, hindi mo man lang inangat din ng konti ang pamumuhay ng mga magulang mo? Ganun lang ako nang gagawin. Parang kumakain ka ng steak dito tapos wala palang Walang ulam, yung sa kapagkainan ng nanay tatay. bahay mo sa nanay mo, di ba, pangit. magulang mo. Kung ano meron tayo, bigyan natin kahit konti. Mapaligaya lang sila. Maraming salamat po. Please be prepared and be aware of this possibility of charter amend or constitutional amendment na magkakaroon starting with this point ng term extension. Yung pa talaga. Imagine mo, Marlon, maibalik ko lang di ba dati ang isinusulong nila ng People's Initiative, economic amendments? Ito na, Tapos ngayon, lumilitaw na. lumalabas yung mga tunay na ano ninyo. Oh, sabi ni May sabi ni hangarin DNZ. Sabi yung short ni Marlon sa title nyo, ay hindi ho, mali ito. Parang buti lang ho ito. Sa kanila ho, talagang, grabe. Nabuhan ng buhaya. Ito butete pa lang ng crocodile. Ito, gano'n.